Lakers, gagawa na ng adjustment, babawasan ang playing time ni Vincent at ibibigay kay Vanderbilt. At Dalton Knecht, kumpirmado na, ititrade na ng Lakers. Pero bago yan, kahit na nahirapan ng Los Angeles Lakers sa umpisa ng laban kontra sa Phoenix Suns, nagawa pa rin nilang makuha ang isang dikit na panalo matapos muntikang maubos ang kanilang 20-point lead sa huling quarter. Sa kabila ng muntika ng pag-choke, nanaig pa rin ng Lakers sa pangunguna ni Luka Doncic na nagtala ng 29 points, DeAndre Ayton na may 20 points at 13 rebounds at syempre si LeBron James na nag-ambag ng 26 points kasama ang mga crucial free throws na tuluyang nagselyo ng panalo. Gayunpaman, ayon sa maraming fans at analysts, ang tunay na dahilan ng pagbabalik at panalo ng Lakers ay hindi lamang ang kanilang mga superstars kundi si Jared Vanderbilt. Bagamat 7 points, 7 rebounds at 2 steals lamang ang kanyang naitala sa stat sheet, hindi nito kayang ipakita ang totoong impact niya sa laro. Sa kanyang walang sawang hustle plays, matinding depensa at energy sa loob ng court, naging susi siya sa napakalaking 24-0 scoring run ng Lakers sa huling minuto ng third quarter hanggang sa unang mga minuto ng fourth quarter. Dahil kay Vanderbilt, biglang humigpit ang depensa ng Lakers, bumagal ang opensa ng Suns at nagkaroon ng momentum ang buong kupunan. Isa itong malinaw na senyales na kailangang bigyan siya ng mas mahabang playing time sa mga susunod na laro, lalo na't napakalaki ng ambag niya sa rebounding at team defense. May mga nagsasabi rin na dapat bawasan ang minuto ni Gabe Vincent at ilipat ito kay Vanderbilt. Si Vincent ay nakapagtala ng 19 minutes, ngulit mayroon lamang 5 points, 0 rebounds at 0 assists. Kung impact ang pag-uusapan, malinaw kung sino ang mas karapat-dapat sa mas malaking papel sa rotation ng Lakers. Samantala, ang Los Angeles Lakers ay may ilang expiring contracts na maaaring gamitin ni Rob Pelinka upang i-upgrade ang roster bago ang trade deadline. Kung magtatagumpay silang makuha si Herb Jones mula sa New Orleans Pelicans, maaari na naman itong ituring bilang isa pang masterful move ng front office. Hindi makakalimutan ng mga tagahanga kung paano nakuha ng Lakers si Luka Doncic noong 2025 trade deadline. Malinaw ang pangangailangan ng Lakers at tila naghihintay na lamang ang tamang piraso. Sa season na ito, kitang-kita ang paghihirap ng Lakers pagdating sa bilis, athleticism at quickness, lalo na sa depensa sa perimeter. Kailangan nila ng isang matibay na wing defender na kayang pigilan ang mga downhill attacks ng kalaban. Bagamat may naipakita sina Marcus Smart at Vanderbilt, malaking issue pa rin ang injuries, kaya't ang isang elite perimeter stopper tulad ni Herb Jones ang perpektong target. Ang Pelicans, na may pinakamasamang record sa NBA, ay maaaring makinig sa trade offers para sa halos sino mang manlalaro maliban kay Derek Queen. Posibleng mag-alok ang Lakers ng package na kinabibilangan ni Dalton Knecht, Maxi Kleber at mga draft picks upang makuha si Jones. Si Jones ay isang first-team all-defense noong 2024 at eksaktong klase ng 3-and-D wing na kailangan ng Lakers para sa title contention. Kung sakaling hindi pumayag ang Pelicans, may alternatibong opsyon ng Lakers. Maaari rin nilang i-offer ang package na sina Dalton Knecht, Maxi Kleber, Gabe Vincent at draft picks sa Minnesota Timberwolves kapalit ni Naz Reid. Malaki ang maitutulong ni Naz Reid dahil isa siyang versatile big man na kayang maglaro sa loob at labas. May shooting touch siya, kayang mag-stretch ng floor at nagbibigay ng solidong scoring at rebounding off the bench. Ang kanyang lakas at flexibility sa frontcourt ay makakatulong sa Lakers upang mas maging balanse ang opensa at depensa.